Praise the Lord mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Welcome po sa ABBS, Every Believer's Bible School. Pang 22 lesson na tayo at ang ating topic is about Syrophoenician daughter held. Ito po ay mababasa natin sa Matthew chapter 15 verse 21 to 28 at saka sa Mark chapter 7 verse 24 to 30. Babasahin ko po dito sa Matthew chapter 15 starting 21. Then Jesus went thence and departed into the coast of Tyre and Sidon. And behold, a woman of Canaan came out of the same coast and cried unto him, saying, Have mercy on me, O Lord, thou son of David, my daughter is grievously vexed with a devil. But he answered her not a word, and his disciples came and besought him, saying, Send her away, for she crieth after us. But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. Then came she and worshipped him, saying, Lord, help me. But he answered and said, It is not me to take the children's bread, and to cast it to dogs. And she said, Truth, Lord, yet the dogs eat of the crumbs which fall from their master's table. Then Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith, be it unto thee even as thou wilt. And her daughter was made whole from that very hour. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang salita at samahan tayo sa ating pag-aral na ito na kung ano man ang nais ng Panginoon ihayag sa pamagitan ng mga salitang ito sa kanyang salita ay maging kalakasan natin. Okay, dito po sa binasa natin ay may tatlo pong bagay na nais ko pong i-share sa inyo. Una, bakit sinabi ng Panginoon na O woman, great is thy faith? At dito po sa verse 24 ay sinabi ng Panginoon na I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. So, pangatlo ay yung sa verse 26, sinabi ng Panginoon, It is not me to take the children's bread and to cast it to dogs. So, yan pong tatlong yan ay nais ko pong bigyan ng diin kung bakit sinabi ng Panginoon yung bagay na yan. Okay. Sa verse 1, mabasa natin dyan sa Tagalog, ang sabi dito, sa verse 21, sabi dito sa Tagalog, At umalis doon si Jesus at lumigpit sa mga sakop ng Tero at Sidon. Saan nga ba ito ang Tero at Sidon? At sinabi dyan na at umalis doon si Jesus. So siya po ay galing sa Galilee, doon sa Genesaret, pumunta siya dito sa Tero at Sidon. Now, ito pong Tero at Sidon, ito po ay labas na ng boundary ng Israel. At ito po ay about 19 kilometers away mula doon sa boundary. So, ito po ay sa tabing dagat sa Mediterranean Sea. At so, ibig sabihin, ito po ay nasa ibang bansa na. So, hiwalay na ito sa Israel. At dito nga pumunta ang Panginoon ayon sa Mark, Book of Mark, ay pumunta siya dito at pumasok sa bahay para hindi siya makita ng mga tao. At subalit
dito nabasa natin sa Book of Matthew na siya po ay nakita ng babae ng Canaanite at ito nga ay nagsisigaw at humihingi ng tulong para mapagaling ang kanyang anak. Praise the Lord mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Welcome po sa ABBS, Every Believer. Okay. Sa verse 22, ito po ang sabi sa Tagalog. At narito ang isang babaeng Kanania na lumabas sa mga hangganan yaon at nagsisigaw na nagsasabi, "Habagan mo ako, O Panginoon, ikaw na anak ni David. Ang aking anak na babae ay pinahirapan lubha ng isang demonyo." So, mapansin natin dito na tinawag niya si Jesus Christ na Panginoon at anak ni David. Base dito sa pagkakaalam nga natin, itong tero ay sa ibang lugar na o sa ibang bansa na. Subalit, sa pagkakataon nito, makita natin na itong babaeng ito ay kilala niya ang Panginoong Hesus. Kaya nga, nung makita niya ito, hindi lang tinawag niya na Panginoon at anak ni David. Sabi sa Book of Mark ay siya po ay nagpatira pa at sinamba niya ang Panginoon. So, dahil nga siguro sa tanyag o bantog ang pangalan ng Panginoon dahil sa kanyang pagpapagaling ng iba't ibang uri ng sakit, marahil ay itong babaeng ito ay gano'n na lang ang kanyang pananampalataya o gano'n na lang ang kanyang pagsisigaw na sa pagkakataon nito, since na ang Panginoon nga ay pumunta sa lugar nila, ay hindi niya papahintulutan na hindi rin mapagaling ang kanyang anak. Sapagkat bilang ina, alam po natin na kung gaano niya nakikita na naghihirap ang anak, ay siya rin ay nahihirapan. So, subalit ay hindi niya marahil ini-expect na ganun ang sasabihin sa kanya ng Panginoong Hesus na sinasabi dito sa verse 26. Ang sabi rito ng Panginoon, "Hindi marapat na kunin ang tinapay sa mga anak at itapon sa mga aso." So, pag in-interpret natin ito, ibig sabihin na yung tinapay na nasa sa yung mga anak ay kukunin mo pa para ibigay sa aso, hindi nga nararapat. Kaya ang sagot nga ng babae, "Truth, Lord." Totoo nga po, Panginoon, sabi niya ng ganoon, sapagkat kahit naman na hindi yun ibigay, subalit yung mga nalalaglag mula doon sa dulang o sa hapagkainan ng kanyang Panginoon, yun ang kanyang kinakain. At dahil dito sa kanyang naging sagot, sinabi ng Panginoon na dakila ang kanyang pananampalataya. Alam niyo mga kapatid, maaring tinesting lang siya ng Panginoon sapagkat ang totoo niyan, siya talagang pinuntahan dito ng Panginoong Hesus. Sapagkat pagkatapos ng pangyayaring yan, ay bumalik din siya uli sa Galilee. So, just to prove na nakita natin dito
na hindi na rin tiningnan kung sino siya, anong kanyang lahi, siya ba ay Grego or ano man ang kanyang katayuan, bagkus ang nakita ng Panginoon yung kanyang pananampalataya, na ganun po ang Panginoon. Makikita po natin na sabi nga niya, according to your faith, be it unto you. So, ganyan po ang Panginoon natin, mga kapatid, na hindi kanya i-judge according doon kung sino ka, but it will depend to our faith. Okay, sa verse, so i-discuss naman natin yung sinabi dito sa verse 24. Sabi dito sa Tagalog, datapwat siya'y sumagot at sinabi, hindi ako sinugo kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Actually, ito pong sinabi ng Panginoon base sa aking pag-aaral. Hindi niya ito sinabi dito sa babae. In fact, sa Book of Mark, hindi natin mababasa ito. Ito po ang kasagutan niya doon sa kanyang mga disipulo nung sinabi ng mga disipulo na sabi ng mga disipulo sa verse 23, and his disciples came and besought him, saying, send her away, for she crieth after us. Verse 24, ito nga ang sinabi ng Panginoon. But he answered and said, I am not sent, but unto the lost sheep of the house of Israel. Well, ganun pa man, masasabi ko po bakit sinabi ito ng Panginoon, sapagkat ito po ay katuparan lang sa prophecy na mababasa natin sa Isaiah chapter 50 verse 3 at sa Isaiah chapter 53 verse 6, 50 verse 6 din pala, na sinasabi doon na he will send para doon sa mga lost sheep, or doon sa siya po ay naparito para sa mga tupang naliligaw na walang shepherd. Ayan. So, yan po yung sa verse 24 na yan, kaya nasabi niya yan, is para to fulfill yung prophecy. Sapagkat ganun po ang Panginoon natin, no? Sabi nga sa Romans chapter 1 verse 16 na sabi ni Paul, babasahin ko, no? Sabi dito sa Romans chapter 1 verse 16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. So, ganun po katapat ang Panginoon sa kanyang pangako. Sinabi niya kay Abraham na siya ay paparamihin, at yung pangako niya hanggang sa kay Moises na may covenant siya na sa promised land, which is itong Canaan or Canaan, na yun ay promise niya para sa lahi ni Israel. So, ganun po katapat ang Diyos sa kanyang pangako. And para sa fulfillment, ito yung sinabi niya. Now, about naman dito sa verse 26, na sinabi dito ng Panginoon, at sinabi niya sa babae, hindi marapat na kunin ang tinapay sa mga anak at itapon sa mga aso.
Dito po ay totoo nga na nasa kamay na ng mga anak mo or binigay mo na, kukunin mo pa para ibigay. So, hindi nga marapat. Ito po ay masasabi ko na bilang hintil din, ay hindi para saktan yung babae sa sinabi ng Panginoon, ngunit pinapahayag niya na dito ay pinili nga ang mga Hudyo o yung mga Israel. Subalit ang biyaya, ang kaligtasan ay para sa lahat. Mababasa po natin yan, sabi dito sa John chapter 1 verse 12, in conclusion, sabi dito, but as many as receive him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. So, but as many as receive him, binigyan niya ng kapangyarihan na maging anak ng Diyos, even to them that believe on his name. So, mga kapatid, yung mababasa din natin sa John 3:16, ang sabi dito, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believe on him shall not perish but have an everlasting life. So, for God so loved the world. So, kasama tayo, hindi lang mga Hudyo, that whosoever believeth on him should not perish but have an everlasting life. Ano pang sinabi sa Romans chapter 10 verse 12? For there is no difference between the Jew and the Greek, for the same Lord over all is rich unto all that call upon him. So, ayan, sinabi ng Panginoon, walang difference between the Jew and the Greek. Yan yung sabi sa Romans. For the same Lord over all. Galatians 3:28, ang sabi dito, there is neither Jew nor Greek. There is neither bond or free. There is neither male or female. For ye are all one in Christ Jesus. So, maliwanag po na tayo ay bilang mananampalataya, regardless kung ano man ang ating nationality, whether Jew or Gentiles, ay sinabi dito na we are all in Christ Jesus. Colossians 3:12, sabi dito, where there is neither Greek nor Jew, circumcision nor uncircumcision, barbarian, Scythian, bond or free, but Christ is all and in all. So, maliwanag po na kahit na ganun ang sinabi ng Panginoon sa babae na taga Kanaan, ay dito po makikita natin na ang Diyos ay walang tinatangi. So, it depends doon sa ating pananampalataya. Sabi nga sa John 1:12 na but as many as receive him, to them gave he power to become the sons of God. Ang Diyos po ay tapat sa kanyang pangako sa Israel at sa mga hintil. Sabi nga sa Acts 1:8, ye shall be witness unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. So, dito po ay just to prove na sabi nga ni Paul na to the Jew first. At alam nyo mga kapatid, ganun po ang pangako ng Diyos, ganun po ang katapatan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So bilang mga Kristiyano ay panatilihin po natin na
maging tapat po tayo sa Panginoon. Yung ating pananampalataya ay sabi nga niya, he that endureth unto the end, the same shall be saved. So, it depends to our faith. Yung babaeng taga Kanaan ay hindi tiningnan ng Panginoon kung sino siya. Nakita niya yung pananampalataya at ang kanyang desire na gumaling ang kanyang anak, hindi po binigo siya ng Panginoon. So, hanggang dito na lang mga kapatid. Nawa ay maging paalala sa atin na tayo po ay tinawag ng Panginoon, tayo bilang nakakilala sa Kanya at siya po ang Panginoon ng lahat ng tao.